Fortunately, napakarami po niyang binitawan na mga salita na hindi totoo. Tulad ng Pangalawa, yung mga binabanggit po niya na tinanggal namin na mga benepisyo ng mga senior citizens. Wala po akong tinatanggal. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Oh yeah! Pasok na mga suki! Sayaw muna tayo dyan, ha? Yeah! October 17 na, Thursday. Dito sa Pilipinas, ha? Usapan lakuna na naman tayo. Nilaglag ang sarili, ha? Bakit kasi gano'n ang sinasabi mo? Nakakuha mo pang manise, ha? O siya, pag-usapan natin yan, ha? Shoutout nga pala sa lahat ng mga subscribers natin, mga viewers natin na OFW, pati na rin dito sa Pilipinas, kung saan sulok ka man ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. I-induct mo na dyan. Malapit na mag-weekend, ha? Tapos na ang trabaho. Pero syempre tayo, patuloy pa rin tayo dito sa pagre-react natin dito sa mga kulokoy na talaga nagpupumilit pa sa Maynila. Shoutout sa mga major sponsors natin. Ayun, dito sa taas, oh. Sila Sir Christian, Esther Non, pati na rin si Ma'am Sophia para dito, ha? Si Ma'am Melcy, si Ma'am Janet, saka si Pyromel kahapon. Doon sa ating premiere, nagpadala sila, nagbigay ng kulay sa ating buhay. Nagpadala sila ng konting pangkape. Kaya nakamakkape tayo ngayon. Shoutout, ha? Shoutout, Ma'am Melcy, Pyromel, at pati nila si Ma'am Janet. Thank you sa cafe natin. Alright, thank you. Magandang umaga. Today is October 17, Thursday, alas 9 dito sa akin. So mga alas 11 to. Diyan sa inyo mapapanood nyo. Eto, tunghayan pa rin at pag-usapan pa rin natin yung oy nga pala, kung di ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na dito sa aking channel. Kung bago ka lang dito, napadaan ka, i-subscribe ka na, libre lang naman yan, wala namang bayad dyan. Tapos click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga pina-upload natin araw-araw. 2 hanggang 3 yung ina-upload natin. Hanggat kaya ng power, sige lang, no? Bukas, nasa labas ako, nasa field ako para mag-conduct tayo ng survey sa Maynila. At meron tayong pumasok dito na parang naman gusto i-survey naman Duterte versus Marcos. We will do that. But today, as of today, October 17, dito muna tayo sa interview ni Hani Lacuna. Ewan ko kung nakabuti sa kanya to o parang nalaglag niya yung sarili niya together with Miss Karen Davila. In fairness, in fairness naman dito kay Miss Karen, siguro skill talaga ng mga ng mga mainstream media talaga yung ganong klase ng interview na talagang witty at talagang medyo nakaka-pressure pag ako in-interview nito ni Miss Karen, baka hindi rin ako makasagot, 'di ba? Syempre, kailangan equipped with knowledge ka rin, no? Saka dapat makatotohanan sagot lang din. Alright, pag-usapan natin etong interview. Ito medyo magpo-focus to about sa leadership. Sa leadership skill. Kasi kung ikaw ay isang public servant, nagkaroon ka ng posisyon sa government sa Pilipinas, I strongly believe na dapat meron kang leadership skill. Hindi lang to basta-basta gaya na sinasabi natin na puro pagbibigay. Dapat meron din tong analyzing the current problem, critical thinking, problem solving, at yung makapag-decide ng tama sa maikling panahon, no? Parang effective, efficient, and quality. Para kang maging productive leader. Para maging isang productive leader ka, I think you should have 3 components. One is effective. Effective yung ginagawa mo. When we say effective, kung gaano ka-effective yung ginagawa mo. When we talk about efficient,
kung gaano ka-effective yung ginagawa mo in a short period of time. Kasi when we talk about efficiency, related to sa time eh. Siyempre, hindi pa pwedeng okay nga, effective nga yung ginawa mo, pero ang tagal naman. Di ba? Dapat, effective yung ginagawa mo in a short period of time. Kasi, hindi dapat time consuming, 'di ba? Kasi doon nga papasok yung critical thinking eh. Kung paano ka makakapag-decide, paano mo masosolve yung problema in a short period of time na alam mong effective, no? Hindi naman porket nagawa ko yung problema na-solve ko yung problema in a short period of time, let's say 1 day, pero hindi naman effective, hindi naman productive. Di ba? Tapos yung quality, syempre, kailangan dekalidad. Di ba? Dekalidad yung trabaho mo, yung ginawa mo in a short dekalidad, effective, tapos nagawa mo siya in a short period of time. That's make you a good and excellent leader. Di ba? So, dapat meron kang ganon. Siyempre, yung matulungin, yung maawain. Common na category na yon ng pagiging isang leader. Siyempre, kailangan meron kang tinatawag na leadership skill. Hindi lang to basta-basta pagtulong o pagbibigay. Gaya ng ginagawa ng iba. Uy, wala akong sinabi, Wala akong sinabing pangalan. Ang sinasabi ko lang, hindi tayo dun matatapos sa pagtulong. Okay lang yung tumulong, gaya na nga ng sinasabi ng inyong lingkod na si Jomolon TV. Okay lang tumulong, wala namang problema dyan. Kung kaya man tumulong habang buhay pwede ka naman tumulong. Pero ang tanong ko dun is, do you still need a position of a government para tumulong sa iba? Di ba kahit normal na tao ka lang, kaya mo naman tumulong, di ba? Hindi ko question yung pagtulong nyo, Don't get me wrong, ika nga. Hindi ko question yung pagtulong nyo, but yung pagtulong itself, it doesn't make you a good leader, di ba? It doesn't make you an excellent leader and to serve Filipino people in the Philippines. Kasi syempre, alam mo yun, hindi tayo matatapos sa pagtulong lang. Anyway, panoorin natin to. Karen Davila via ANC Digital to in-interview niya si Mayora Hani Lacuna. Hindi ko alam kung makakabuti sa ito. Pero ganun pa man, panoorin na rin natin at sabay-sabay tayong mainis. Eto na, pagbigyan na natin to. Sige pasok. Okay, the Manila Zoo, you have a viewer right now watching and saying, why Manila Zoo ang daming mas priority dyan? Manila Zoo was started during the time of former Manila Isko Moreno, and I believe that was a 3 billion peso project, correct? Correct. Okay, and what's happening with Manila Zoo now? Because money's been spent on it. I've been there. It's modern. But given the issues of Manila, what did you do with Manila Zoo? Tama po. Ang Manila Zoo po ay continuously na nire-redevelop namin. Of course, lagi naman pong may issue dun po sa mga animals na binibigay po sa amin. Ngayon po talaga ang pinaka-biggest problem po namin ay yung mga animals po na maaari pa po namin sanang makuha na dinodonate sa amin. Kaya lang po, paunti-unti po namin itong ginagawa. So far, wala ho kami binibili. Okay? Mostly donation po yun ang ginagawa. And of course, napakalaki po ng maintenance ng Manila Zoo. Dahil nga po flora and fauna na nandun. You've been there. Opo. I've been there. But is Manila Zoo earning? Is it contributing to the city? Yes. It is contributing to the city. Yeah. Okay, all right. Another question now will be, how do you intend to beat Isko Moreno? Yan, okay, maganda yan. Ang galing mo, Miss By Karen. being true to the people of Manila. You know, Nagets nyo? Paano mo, according kay Miss Karen Davila, paano mo ibibit si Yorme Isko Moreno? And the answer is to be true? Is to be true? Wala bang concrete na sagot doon? Sige, pagbigyan natin. Unfortunately, napakarami po niyang binitawan na mga salita na hindi totoo. Hoy! Tulad ng ano po, ma'am? Okay.
Yari, na-corner ka ni Miss Karen Davila rito. Tulad na lang po ng sinasabi niya na kami daw po ay isang family corporation, na lahat po ay siya daw po ang nag-appoint sa lahat ng mga kamag-anak ko sa City Hall. Unang-una, yung dalawa ko pong kapatid ay elected. Elected po sila. Uy. Nanalo po sila. Yung isa kong kapatid who is heading the zoning ay appointee po ni President Erap pa. Hindi po nung panahon niya. Yung husband ko po ay organic po. Wala pa ho ako sa politika. Nandyan na po ang akin pong asawa at appointed po ni Mayor Lim. Magsimula na lang po tayo doon. Yun po. Pangalawa, yung mga binabanggit po niya na tinanggal namin na mga benepisyo ng mga senior citizens. Wala po akong tinatanggal na benepisyo ng mga senior citizens. In fact, isinaayos po namin yung pagbibigay ng benefits ng senior citizens. Alam niyo po, Miss Karen, nung panahon po na siya ay nag-iisip na tatakbo siyang presidente, lahat po inakap niya. Maging hindi... Wait. Baka lumayo tayo dun eh. Baka makakalimutan ko. Yung sa senior na sinasabi ni Mayora Hanel Lacuna na wala daw siyang tinanggal, ganun. Meron kasi mga senior na parang hindi na nakaboto, bedridden na. So parang tinanggal yung, according to sa mga senior na parang tinanggal yung, doon mo maririnig din sa kanila eh. Sa senior mo din maririnig yung mga akusa na binabato ngayon kay Mayora. So, ang sinasabi ni Mayora, wala daw siyang tinanggal. Pero according to sa mga senior, na may mga nakakausap tayo, may mga nagko-comment din dyan sa atin na nakamag-anak ng mga senior na hindi raw nila nakakuha yung pension nila kasi nga hindi daw botante daw yung lola at lola nila. So, yun yung mga issue na pinupukol kay Mayora. Ito na. Taga Maynila, inaka po niya yan. Okay? So, ang sa kanya po, nung panahon niya, ay kahit hindi na taga Maynila o hindi na hubotante ng Maynila, pinabibigyan pa rin po niya. Hindi naman po maaari yun ngayon. Dahil alam naman po, ako, nanay ako. Siyempre, kung ano lang pong meron ako, yun pang babudgetin namin. At sa pakikipag-usap po natin sa atin pong mga senior citizen, ayaw po nila na yung benepisyo nila ay natatanggap din ng mga taong hindi na po pala taga Maynila. Yan po, lagi kong tinatanong sa lahat ng mga ugnayan namin. Ginagawa po niyang issue yan na hindi naman po issue yan. Okay. Just some. Okay. Now, with the vice mayoralty race, you have Yul Servo, and I think he is running with Chi Atienza, right? Yes. Yeah. So it's now also the Atienza family, another force in Manila. They are. It's a comeback. It's an attempt for a comeback with Chi Atienza. What do you make of the vice mayoralty race? Yan. Well, I know the strength of Vice Mayor Yul Servo. I'm not familiar with Chi Atienza. In fact, during the first few months, Chi Atienza was supposed to run as a councilor, just as a councilor of the 5th District of Manila. Under you? Yes. Under me. Okay. Okay. All right. So, I'm not privy with what arrangement the former mayor had with the family of the Atienzas. So, I cannot really comment on that. She could have been a good counselor. And Okay. Ito, baka makakalimutan ko eh. Yung sa Manila Zoo, sige, 3 billion project ni Isko. Pinagawa, pinaganda, modern. Kasi gusto, as Manileño, at ito magagets nyo to, bilang batang Manileño, naging parte na ng tayo, ng mga batang Manileño, yung Manila Zoo. Do you still remember kung gaano ka kasaya nung bata kapag pumupunta kayo ng Manila Zoo? Yun yung inspiration ni Yorme Isko Moreno, kaya niya pinilit na gawin yung Manila Zoo. Okay, 3 billion project. Siyempre magkakaroon ng ano yan.
magkakaroon ng gastos yan. Siyempre, kailangan bawiin mo. Parang ano yan eh, parang negosyo yan. Kailangan bawiin mo yung ginastos mo, yung pinuhunan mo doon sa project na yon, no? So, naipasa ngayon kay Mayor Hanel Lacuna. Then, parang sinasabi ni Mayor Hanel Lacuna na kumikita naman yung Manila Zoo, pero may mga redevelopment na may kailangan i-maintain na gawin ng current na administration ng Manila City Hall. Pero lagi niyong tatandaan na si Yorme Isko Moreno nung pinag-iwanan ni ERAP, sobrang gulo naman yun, di ba? Pero never mo narinig, parang once ko palang narinig, never ko naringgan si Yorme Isko Moreno na sinisi niya yung past administration na sinalo niya, na bakit naging ganon. Parang wala ako narinig. Di ba? Parang never ko naringgan si parang isang beses lang parang nabanggit lang niya. Actually, hindi nga pangsisisi parang sinabi lang niya na ito yung naiwan ni ERAP Pero inadapt niya yon, tapos baga wala na, dyan na, tinanggap ko na, ako na naging mayor. So inayos niya. Even Miss Karen Davila, ang definition niya, dramatically visual change, how Divisoria, kung gaano kagulo, hanggang sa maupo si Yorme Isko Moreno, kung gaano naman kaganda. At napagpabuti pa niya. Alam mo kasi si Isko Moreno, sobrang lakas ng karisma ni Yorme Isko Moreno kasi laking Maynila salitang todits, wakali, naan ka mo dyan, mayayangga ka ng ganon. Sobrang natural, walang halong chemical. 'Di ba? Yung parang parang tropa mo lang, hindi siya nakaka-intimidate. Kaya yung sponsorship, yung mga donators, yung mga nagdo-donate, sobrang dami. Yung mga kumukuha sa kanya na sponsors, mga endorsement, ang dami lumalapit. Kaya nagkakaroon siya ng nag-income. Tapos yung iba, donate na lang niya. Hindi naman lingid sa kaalaman natin na karamihan ng mga talent niya talagang dinonate niya. So, ganun ganun yung charisma ni Yorme. Kaya talagang ang daming nagtitiwala, di ba? Kasi alam din ng mga nagdo-donate na may matutunguhan yung mga perang ibinibigay nila, di ba? Tapos, ito naman si Mayora, talagang parang gaya nga na sinabi niya, old fashion, di ba? Hindi na sila nakapag-focus sa social media. Ngayon lang ata sila nag-focus sa social media kaya medyo parang kumikilos na sila ngayon. Pero dati halos wala kang marinig. Halos kala mo wala silang ginagawang project, tapos sasabihin niya marami naman daw pala silang ginagawa. Kasi nga hindi nila nagfail sila doon sa advertisement. Kaya hindi tuloy sila kilala. Saka hindi talaga pumutok. Halos walang nagdo-donate. Talagang pure na income ng Manila City Hall lang. Doon lang sila siguro umaasa. 'Di ba? Pero 'di ba, being a good leader, dapat magki-create ka ng turismo para magkaroon ng maraming income yung syudad mo. In that way, yung income na makukuha ng City Hall, mai-allocate nila doon sa mga future project at ma-maintain din nila yung mga current na dapat nilang bayaran. 'Di ba? Kaya ito, medyo ang dating ditong interview ni Miss Karen, parang nalaglag tuloy lalo si Himayora dito di ba? Panoorin pa natin. She could have been a shoe-in and a good As a counselor. counselor. Okay, so let's move forward. Ito naman kay Chi Atienza. Atienza to 3 termino yung inupuan ng tatay nito. Kaya talagang nakita din ni Chi yun, malamang. Nakita din ni Chi kung ano yung mga develop. Di ba, panahon ng Baywalk? Matatandaan nyo, panahon ng Baywalk, ang dami mga gimikin dyan. Atienza yan. Yung Avenida. Kasi si Atienza noon, more on turismo More on tourism yung, yung focus niya. Kasi ang daming niyang pinagawang magagandang park din. Parang ganun din Kaya nga yung kay Isko, it's a combination concept of Atienzas and Lim Kasi si Lim naman, more on more on kamay na bakal naman, kaya nga tinawag na Dirty Harry yan Kasi di ba si Lim kung matatandaan niya, mga taga-Batang Maynila, nag-focus yan sa mga drugs, di ba? May mga pinipinturahan pa nga yung bahay na wag tularan, drug pusher ako, di ba? So more on kamay na bakal naman si Lim, and at the same time si Atienza naman, mga Atienza naman yung tatay ni Chi, nag-focus naman sa tourism. So yung sobrang nahon si Isko Moreno to the point na na-combine niya lahat
na mga experience niya doon sa mga previous mayors. Tapos pinilter out niya yung mga hindi magaganda. Tapos niretain niya yung mga magaganda. Yung mga pangit, inalis niya. Kaya yun ang nangyari. So it's a combination ng lahat ng mga mayors na napuntahan o nahawakan ni Isko. Kaya talagang wag natin kalimutan na etong si Chi Atienza, ang tatay nito si Atienza, si Lito Atienza, na talagang 3 termino din ang ginawa, o di ba? Have you ever spoken with with former Manila Mayor Isko Moreno at any point? Kasi Yeah. ang sinasabi niya, nagpaalam daw siya sa iyo, di ba, na ate, babalik ako. It's more of pinaalam. Hindi po. Pinaalam, hindi kayo nag-usap. Nag-usap po kami. The last time I spoke to him was July 16. We had a very short meeting at Manila Hotel. Can I make kwento? Okay lang Go ba? ahead, please, go ahead. Okay. When we arrived, he told me to bring my husband. So I did. And then he said to me, ate, ayokong istorbohin kayo. Alam ko marami kayong ginagawa. So the first thing he told me was, ate, tatakbo ka ba? Yun ang sinabi niya sa akin. Sabi ko, opo, tatakbo ko. Siyempre ako yung incumbent di ba? And then ang sabi niya, ate, gusto ko lang malaman mo na tatakbo ako. And then I didn't say anything. I was just looking at him. And then he told me, ate, pag-isipan mo ng ilang beses. Give yourself some time. Give yourself a few days, a few weeks to think about it. Yun ang sinabi niya sa akin. Di pa rin ako nagsasalita. And then he told me, ate, 3 pa lang kami nakakaalam nito. Ako, yung wife ko, and a very close friend. Hindi yung husband mo. Ikaw, husband mo, and a close friend. No, siya, yung wife niya, Yeah, and okay. a common friend. Okay. Ng plan niya to run. At sa isip ko, Miss Karen, Diyos ko naman, ngayon na lang tayo huling mag-uusap, nagsisinungaling ka pa lang. It's all over social media. You can't even tell me straight. But I didn't tell him. Nakatahimik pa rin ako. Then he started saying a lot of things about my colleagues. Kung alam mo lang ate, etc., ganyan-ganyan. So hindi pa rin ako nagsasalita, Miss Karen. And then the last thing he said was, he reiterated, ate, pag-isipan mong mabuti. Sabi niya sa akin. Sabi ko, ganito na lang po. Sabi ko, para wala na tayong iniisip ang dalawa, tatakbo ako at hindi ako magbaback out. Kasi they were hoping na magsa-slide down ako as vice mayor. I would run. Sabi kong gano'n. Para wala nang burden sa ating dalawa, tatakbo ako. Sabi kong as mayor. So I wanted to ask you, just that moment, Yes. why didn't you just slide down? I understand you're the incumbent. Isko coming to you and saying he was gonna run, clearly nagpa-survey yon. Di naman pupunta yun sa inyo, ma'am, right? Okay. Ang tanong ko, why didn't you consider running for vice mayor and, making your life easier? Miss Karen, I believe I deserve to have to run as mayor for the second time. And naniniwala pa rin ako sa kasabihan na yung lagi niya sinasabi na nasasangla daw yung laway niya. Kung ano yung binitawan niya, yun ang paninindigan niya. Oo nga. Hanggang dun sa moment na yon, naniniwala ako na hindi niya gagawin yun kahit sinabi niya na baka magbago pa ang isip niya. Kasi yun ang pinangahawakan, hindi lang ako, hindi lang ng mga kapartido ko, pero lahat ng mga taga Maynila. In fact, marami talaga ang nasaktan with this move. Maraming nagkawatak-watak. Parang hindi yata niya naisip yun. So, pag-usapan natin hindi to. ako nagsalita. Then, I just told him, tatakbo ako. Ang sagot lang niya sa akin ay ganun ba ate? Good luck. Sabi ko, good luck din po sa inyo. Pag-usapan natin to. Ewan ko.
Eh, Manilenyo na nga nagpapabalik kay Yorme, eh, 'di ba? Manilenyo na mismo yung nagpapabalik kay Yorme. Kung talagang nagawa mo yung trabaho mo, I don't think pababalikin nila si Yorme Isko Moreno, yung mga Manilenyo. 'Di ba? Napaka ang hirap ba intindihin nun? Ang hirap ba intindihin? Hindi naman pwede to si Isko lang ang ano eh. Kasi okay na si Isko eh. Kumbaga, artista naman, nakabalik na siya sa pagiging artista niya, sa pagiging host niya. May pera naman na siguro to, di ba? Si Isko Moreno, may mga negosyo naman yan, which is common knowledge na para sa atin. Parang hindi niya naaasamin na maging mayor ulit, not unless Manileño mismo yung nagsabi at nagpapabalik sa kanya. Kasi bakit? Ang tanong kasi, Mayorahan nila ko na, wala akong sama ng loob sa'yo. Pero, bakit Manileño mismo ang nagpapabalik kayo? Dapat yun ang unang tinanong mo sa sarili mo. Bakit Manileño mismo, hindi ba masakit yun? Bakit Manileño mismo ang nagpapabalik kay Yorme? When na in fact, na ikaw ang current mayor ng Maynila. Di ba? Nakakatawa, di ba? Nakakatawa na nakakainis na nakakaasar. Bakit ang daming sinasabi ng mga Manileño against sa'yo, Mayora? Kung confident ka na nagawa mo yung trabaho mo 100%, o sabihin na natin 90% na nagawa mo na yung trabaho mo ng maayos. Bakit ang dami nilang sinasabi? Bakit kailangan pa nilang pabalik si Yorme na nananahimik naman na sa pagiging host at pagiging artista na din sa mga guesting niya? May pera naman din yan. 'Di ba? Ito namang si Yorme Isko Moreno, actually nasagot na niya yan, 'di ba? Pinakita na natin yung video na kahit kapartido niya, kung interest ng taong Manileño, ng bayan ng Manileño yung sasagasaan niya. Kasi talaga, ang nagluklok naman sa inyo, hindi naman yung sinasabi nyong kapwa partido nyo eh. Kasi ilan lang naman kayo dyan. Ang nagluklok sa mga posisyon ng bawat offices sa government, mapalokal man o national, it's because of the taong bayan. Not because of your partido. Kasi kung ano ba? 'Di ba? Ano ba mas matimbang? Yun na lang eh. Ano bang mas matimbang? Taong bayan, Manileño, o yung partido? 'Di ba? Politics still politics. Talagang bumabaliktad. Maraming bumabalimbing. Pero it doesn't mean na masamang tao na yan. Kasi 'di ba, ang nagluklok taong bayan, ang nagluklok Manileño, dapat doon ka makikinig. Yun ang boss mo. 'Di ba? Yun ang boss mo. Hindi mo boss yung mga kapartido mo. Na kahit nasabihin mong ang turingan nyo siblings, magkakapatid, hindi kayo yung boss. Ang masusunod lagi yung interest ng taong bayan. Kasi, ang beneficiary dapat, taong bayan. O ang beneficiary dapat, Manileño. Kasi talagang, Manileño yung nagluklok sa inyo eh. Na Manileño yung nagtiwala sa inyo na magagawa nyo yung trabaho nyo, pero hindi nyo nagawa. 'Di ba? Hindi satisfy. 'Di ba? Hindi 100% na satisfy nyo yung Manileño. Kaya, si Isko, pinapabalik. I think doon nahugot ni Isko yun eh. Doon humugot si Isko. Yun ang dahilan niya kung bakit siya babalik. Kasi, tinanong niya yung sarili niya eh, bakit ako pinapabalik na itong mga taon to, bumalik ka na. Na kung nagawa mo yung trabaho ng current mayor eh, bakit naghahanap pa ng iba? That's the right term eh, di ba? Parang, ba't pa kayo naghahanap ng iba eh, meron naman kayong mayor. Di ba? Alam mo, sabi sa comment sa akin, ng I think taga Las Piñas yun, na sana sa kanila lang daw si Mayora. Kung ayaw daw palalunin si Isko sa Maynila, doon lang tumakbo sa Las Piñas dahil kailangan daw nila ng matinong mayor doon. Di ba? Imagine niyo nasasabi ng ibang tao yun na taga ibang lugar. Marami dyan comment. Paano nga pagpakabit ako ng internet dito, babasahin ko yung mga comment nyo. Magkakaroon tayo ng segment na babasahin natin yung mga comment nyo. At makikita nyo kung gaano hinahangaan si Yorme Isko Moreno, hindi lang sa lugar ng Maynila, pati sa ibang syudad na rin. Ganun yung respeto, ganun yung paghanga. Kasi nakikita nila yung leadership skill ni Yorme Isko Moreno, na talagang, sabi ko nga no? Sabi ko siguro kung eto naging presidente, siguro may laban, di ba? Siguro hindi pa hinog, medyo tama kayo doon. Pero alam natin pare-parehas na may laban, na merong gagawin, 'di ba? Kasi kung mayor pa lang may alam na eh.
may ginagawa na eh. What more kung mas mataas yung posisyon. Pero siguro nga, baka hindi pa ngayon kasi timing yan eh. Timing talaga yan, yung pagiging presidente. Timing yan. 'Di ba? Hindi lahat pwede mong persahin eh. Hindi lahat na kaya mong kunin. Pero okay lang, meron pa naman time. Siguro talagang hindi pa para sa kanya yung pagiging presidente. Ano pa lang siguro talagang pang mayor, 'di ba? Etong interview na to, medyo nadehado rito si Mayora Hanin Lacuna na parang nailaglag pa niya yung sarili niya eh. Pero ayun to, at least napaliwanag natin, 'di ba? Kaya ako, nandito kami mga vloggers. Ako yung klase ng vlog. Hindi ko kailangan murahin 'to eh. Hindi ko kailangan murahin yung mga kalaban ni Yorme Isko Moreno kasi wala naman 'tong ginawang masama sa akin. 'Di ba? Hindi ako yung vlogger na iba na nagmumura pa. Ako yung vlogger, ako yung tipo ng vlogger na may delikadesa, na may pinag-aralan na hindi natin kailangang murahin 'to para ipagtanggol si Yorme Isko Moreno. Kasi 'di ba, utak sa utak lang, 'wag masyadong mabunganga. Kasi hindi na, even Yorme Isko Moreno itself, hindi naman niya sinabing pagtanggol niyo ako, pagmumurahin niyo tong mga kalaban ko. Hindi ganoon. Kailangan fair and just pa din. Hingin pa rin natin yung side ng mga kabila. Pero syempre, patutunayan natin kung ano yung mga nagawa ni Yorme Isko Moreno at bigay natin kung bakit kailangan siya pa rin yung manalo. Kasi may resibo, may nagawa. Kaya nga halos wala nang binibitawan na plataforma si Yorme Isko Moreno. Na nakita mo, napansin nyo, pag may mga interview, o pangako ko, wala na siyang ganun. Ang plataforma ko, wala na siyang ganun. Kasi napatunayan niya na eh. It's already, meron siyang proof, na-prove niya na ito yung ginawa ko. Itutuloy ko na lang, maaring dagdagan ko pa at palaguhin ko pa. 'Di ba? Hindi niya na kailangan magsalita, hindi niya na kailangan mangako, at hindi niya na lalong kailangan magbayad pa ng mga mainstream media, ng ibang tao, ng ibang vlogger o social influencer para ipakita kung ano yung mga nagawa niya. Kasi it's already been there. 'Di ba? Nandiyan na eh. Itutuloy na lang niya. 'Di ba? Mga kayon, syempre. Maraming salamat sa pagtutok nyo, sa pag-subscribe, at sana wag kayong mag-skip ng ads natin. Maraming salamat, at kung may panahon kayo, ulitin nyo yung video natin, tapos wag kayong mag-skip ng ads. Maraming salamat. Meron pa tayong i-upload ngayong araw na to. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Medyo okay na yung boses natin. Maraming salamat Kaya mga major sponsors natin, mga OFW na laging nanonood sa atin, tapos nagpapa-shoutout sa baba. Wait nyo lang, magpapakabit lang ako internet dito kasi hindi umaabot yung internet namin dito. Kay Ma'am Melcy, kay Ma'am Janet, kay Pyromel, salamat doon sa kape. Kaya nakamakkape tayo ngayon. Maraming salamat na-appreciate ko yun sobra. Yung mga nanonood sa atin na mga hindi nag-i-skip ng ads, tapos sinasabi nila kung saan bansa sila galing o kung saan lugar. Na-appreciate ko yun sobra. Huwag kayong mag-skip ng ads. Thank you so much. Marami ako i-upload. Marami tayong i-upload. Bigyan nyo lang ako ng onting panahon. Bukas nasa field ako. Magkakaroon tayo ng contact ng survey. Maraming salamat. Thank you so much mga kayon. God first!